Okay, na sumaayong adlaw no mga anak sa Ginoo, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Okay, so sa adlaw unsang orasa man no ron inyong gitan-aw ni video kaya ko mapasalamaton sa Ginoo sa kaygayonan no for this wonderful privilege nga sa makausa no maka-share na sa kita no sa kamaayo sa Ginoo no pulong sa Ginoo. Okay, praise the Lord, no? Because God is good all the time. And all the time, God is good. Okay, so before tayo magahisugot, no? Karon sa ato ang topic, sa atong sharing no, on when the sunrise of heaven visited earth, magikan sa Luke chapter 1 verses 70 to 79, na mag-ampo sa kita. Kailang itong amahan o Diyos, salamat kaayo sa karon nga adlaw nga maghatag sa mga kinabuhi. Lord, every single day Ginoo mapasalamaton kami nga Lord. Kinagpasabot Ginoo nga imo kami gitagaan Ginoo kag mga dugang pa nga mga adlaw, bulan, tuig sa among kinabuhi Ginoo nga makahatag ayud kami og pasidungog diha sa imong buhi nga ngalan. Thank you Lord. I pray that you will bless of the Lord the sharing of your word this morning, oh God. In the same way, oh God, Lord, that this word has encouraged me, has blessed me. Lord, akong tingin sa Ginoo nga kini nga pulong Ginoo mahimo panalangin sa Ginoo sa mga kaubanan sa uban nga mga lantaw ninyo. Thank you, we praise you, we love you in Jesus name. Amen. Okay, so as mentioned earlier, no, mao kini ato ang tema karon no when the sunrise of heaven visited earth. Okay, so you can see Luke chapter 1 verses 78 to 79. No, so usa ka actually nga nindot kaayo nga mga talan-awon or kanang beautiful sceneries kining sunrise o sunset. Okay, so I don't know about you no, but for me, sunrise kanang lahi kayo og ano kanang imong ma-feel no whenever you see kanang sunrise. It brings a whole new different kanang feeling. And kanang sunrise no, sa bulan bitaw gawas sa yung kabuntagon. Sunrise seems to bring no kanang excitement, and you will realize nga ano bag-o na mo sa diay nga adlaw, another day that the Lord has given to us, so another day to start a whole new day, murag another day bitaw nga to erase no whatever sa may mga sayop nato ang na experience or nabuhat no sa nangaging mga adlaw. Now, when people ask no on what does sunrise mean to you, no, lain-lain sila og mga tubag. Ikaw, kung pangutanon ka unsa may imuha ka nga sa imuha lang panabot no, any symbolism or meaning sa sunrise. Generally, no, mao kini are mga common nga mga responses no. Sunrise marks the beginning of a brand new day. It gives a lot of new hopes and wishes no. Again, new hope bag-on sa no mga hope no for the day. Wishes no, wishing that katong mga past nga mga regrets no, past nga mga mistakes no ma-correct no on this new day. And every sunrise marks a new day. Of course, no? Bag-una sad nga adlaw nga gihatag sa Ginoo. And while searching no, on the internet on the symbolism that sunrise brings, kanang it resulted to ano nga ang sunrise na ko no is a symbol of birth and rebirth no, of awakening no. Sunrise means birth no, bago nga pagpanak no, or rebirth, the coming of light or kanang resurrection, paggawa sa adlaw no, or na-resurrect siya. So mo kana karon no atong paghisgutan sa karon nga adlaw diha ato makita no sa Luke chapter 1 verses 78 to 79 no? As we read the scripture in NIV, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace.
Okay, no kini rising sun, no pasabutan ni or sunrise. So kinsa man gipasabot niini? No, wala nilain no kundi si Ginoong Hesus, no? Again, rising sun that will come to us from heaven, no? Karon no, karon ang season nga diin ang mga no, sa whole Christendom, no, tanang mga kasuhanon naga sa ulog, no, kini gitawag na kini religious holiday nga Christmas. Okay, so matrace mo na ito sa pagpadala no sa amahan sa bugtong anak kasi Ginoong Hesus diri sa kalibutan. So that's the message na on rise pasabot sa rising sun will come to us from heaven, no? Si Ginoong Hesus no ang buot pasabot ani. So no, in verse 78 it was Jesus, no, ang was referred to as the rising sun that will come from heaven. Sa mo unsa kay buot pasabot na ini? No, kung maingon ta nga na ay kuno rising sun that will come to us from heaven, no, gikan sa langit na moari diri sa atoa. Moari diri no, sa kalibutan. Or in fact actually may ari na diri. Okay, so karon no natay mga punto nga ato ang paghisgutan in relation ana ano nga mga kini nga mga pagtulunan, no? Mga metaphor man ni siya no kini about sunrise or rising sun. But bottom line ini no maghisgutan sa pagkatao or character ni Jesus Christ. Okay, so una nga punto in verse 17, Christ gives light to those in darkness. Again, no, si Ginoong Hesus naghatag si kahayag sa katong anaa sa kanitngit. Okay, so Christ nga sa pag-abot ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan, iyang gi-dispel ang darkness diri sa kalibutan. Iyang gitangtang, no, giwagtang ang kangitngit. And tuod man, no, sa dihang imong kuan si Ginoong Hesus, i-allow nimo sa Ginoong Hesus na mo rule sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi, He will also dispel the darkness in your life. In the same manner that the moment that I grow in Christ, nag-allow na ako si Ginoong Hesus no nga mo rule sa akong kasing-kasing, iyang tangtang no, o dispel kining darkness ako ang kinabuhi. I used to live in darkness, no, in the past. I was chained, no, nagapo sa sala, so sa mga kalibutanon, nga mga, buhat diri sa kalibutan. Bottom line, no, ang diri sa kalibutan, no, we are living in a fallen world, no, full of darkness. And sa dihang naghimamat na ko sa Ginoong Hesus, the moment I receive Him as my Lord and Savior and grow, no, mature, in my knowledge, in my relationship with Jesus Christ, I really found hope in Him. Sa sa iyang mga pamaagi, no, iyang tangtang kining tapos bandage, no, kining chain, no, kakadina nako ng mga sala. And until now, no, God is shaping me to be the kind of person that He wants me to be. And the same also is true sa inyong kinabuhi. I believe, no, sa dihang nakailang mo ni Ginoong Hesus, kanang grow mo sa inyong relationship sa iya, na ay mga ay nawagtang doon, no, sa inyong mga kinabuhi, especially kining mga gapos sa sala. Of course, no, it takes two to tango, na-impress ang balang spiritu sa mga kinabuhi, but it's up also to us, no, to really obey. Importante kayo sa Ginoong obedience. Naman ang siguro sa ato man nga nakabato na dyan may grow sa relationship ni Jesus Christ. Again, nata sa kahayag. Na magali anong gamay nga ngit-ngit, no, again, since we are all work in progress, no, it will come into perfection the moment, no, we see Jesus face to face. Okay, no, so how about you? Sa imo ang kinabuhi, naghatag ba og kahayag mo sa Ginoong Hesus? Are there any changes in your life since you allow Christ to rule in your heart? Now, let me tell you, no, God is always in the business
of removing the darkness in your life. And dispelling, no, the darkness by bringing in the light. No, mahatag sa kahayag. Kaya nga naman, siya mismo ang kahayag. Jesus Christ is the light. Now, gani in creation, Genesis 1:3, no, he said, let there be light. And there was light. And in salvation, in John 8:12, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Okay, so, and in walking with God, no, in John 1:7, he said, he came as a witness to bear witness about the light that all might believe through him. In witnessing, he was simply also telling about that light. No? So, importante kaayong kahayag. No? Kaya gani, kung grabe kaayo nga kangit-ngit, maski gamay lang nga hayag, no? Kuan mo siya o kanang kalainan. Na kahimuan ang gamay nga kahayag. So mo nang importante kayo nga ipabili nato noong kahayag ni Ginoong Hesus diri sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Because Jesus Christ came to bring light into our lives. No, you look around on those millions of people who are being transformed by the power of Jesus Christ, by the power of Holy Spirit. Ikaw maka-conclude ka ba nga Jesus Christ really brings light to those in darkness. You know, you look at the life of so many people being transformed by God, no? Sa inyo, if you want ka ng mga celebrities na to o nakaila sa Ginoo. If you look at Manny Pacquiao, mga Rica Peralejo, Gary Valenciano, mga local mga artists na local celebrities na to diri, no? Uban, like for example, take a look at Manny Pacquiao. Sa una, no, in the past, grabe ka sa garol, and then the moment he grow in his relationship with Jesus Christ, no, something, no, has been removed, no, sa iyang kinabuhi. Nawagtang, no, ang gapos sa sala. Okay, so muna, no, ang kahimuan kung si Ginoong Hesus ni pabilin dun nga nagdiliam, no, sa ato ang kasing-kasing. Okay, so ikaduha nga punto, Christ gives light to those in the shadow of death. Christ gives light to those in the shadow of death. Now, we all live in the shadow of death, now as mentioned in Hebrews 9:27. In India, just as people are destined to die once, after that, after that to face judgment. So, gani, no, atong kinabuhi, no, we're just actually a heartbeat from eternity. Our lives are just simply like mura usa ka bula, no, simply a bubble or a vapor. Here today, gone tomorrow. Gani sa kanta po no katong ay kasama ta sa mga kuan mga murag bulak ba nga mga larag. So we don't really know when will exactly death comes into our life. In fact, this pandemic has caused millions of people, no, nga nangamatay, no, because of the pandemic. And people, no, are really kanang anxious. It brought an anxiety and stress to nearly everyone. No? Imagine, no, this pandemic. So, we are really living, no, in the shadow of death. No down no murag ng panguhit naman, no, ang kamatayan. That's why it's important, no, for us really to take our relationship with Christ seriously. That I'm also talking to myself. Okay, we don't really live in this earth, no, for thousands of years or hundred of years. Kinaam do tayo kinutuban tanan. Okay, so what do ta masayod, no? Because we're again simply living in the shadow of death. In a matter of seconds, minutes, or hours, no, pwede kuhaon, no, ang imo ang kinabuhi. In fact, kita mo ka ng mga tao, mga aksidente, no, mga kalit lang doon, no, mga pangitabo. Kaingon juday ka, no, grabe juday ka bilin. Dilisod kayo, no, nga sayangon nato ang every minute, hours atong kinabuhi. Munang, of course, ang nindot kaayo nga paminawon, no, nga Jesus overcame death at every meeting. Kakuan mo. But before going to that,
let me tell you nga, the death and resurrection of Jesus Christ changes our perspective of death. Ano man, katong kamatayon ni Ginoong Hesus o katong iyang pagkabanhaw, naghatag ka ng lain nga perspective sa atong kinabuhi. Kay kung wala po nahitabo tong resurrection ni Ginoong Hesus, kini ato ang faith nga ato ang gituuhan karon. No? Magkaingon jud ta nga piki siya, no? Scam, fake news. But among all other so-called gods, si Ginoong Hesus ra jud tawo no ang nabanhaw. O nang we believe in the authenticity of the Bible. No? Kasi lang Muhammad, kinsa pa sa mga Lao Tzu, kinsa pa ng mga other some other beliefs. Yes, they are really great people, but only Jesus Christ overcame that. No? Ihangi overcame ang kamatayon. Katong pag-abli sa pultahan dito sa iyang lubnganan, the open tomb remove darkness from death. And katong kahayag sa adlaw nga nag-shine dito sa tomb, nagpasabot na siya nga gihatagan og kahayag ang kamatayon for us all. Mo nang yes, death will really come to everyone, but to those who believe in Jesus Christ, yes, naay kamatayon pero naay kahayag in spite sa kamatayon. Kung ikumpara nato, itandi nato sa mga wala jud nakaila ni Ginoong Hesus. So mo na ang kalainan to those who really believe in Jesus Christ, sa mga followers ni Jesus Christ. And Jesus overcame death at every meeting. In fact, daghan mga stories sa Bible wherein Jesus Christ ipakita niya ang gahom, nagpakita sa mga milagro. Katong story sa Mark chapter 5 verses 21 to 43, katong the daughter of Jairus, katong kundi siya sa Ginoo na grabe din niyang pangamuyo sa Ginoo nga buhio yang anak og tuod man gibuhi ni Ginoong Hesus. Og in Luke chapter 7 verses 11 to 17, katong Jesus raises the widow's son at Nain, katong miadto siya ng lugar sa Nain, na ay usa ka widow na sa bultong anak. Ang mato nagkuan sa Ginoo na nabuhion og tuod, yes, ipakita sa Ginoo ang milagro maiyang gahom gibuhi niya tong anak sa usa ka balo sa widow. And of course, katong story po sa iyang friend nga si Lazarus, na namatay si Lazarus, and Jesus raised Lazarus from death. So, muna ang kahimuan, mga milagro nga gihatag ni Ginoong Hesus. It was stories in the Bible and it still rings true today. In fact, of course, ato nga time nakita ka experiencing but in some parts of the world nagpabuhat gyapon ang mga gahom sa Ginoo. Okay, so kung nindot kaayo nga paminawon kini giingon na He or Jesus overcame death for you and me. Gani ang kamatayon iyang gibuntog para kanimo ug kanako. Ug mo na atong kanang nindot kaayo nga hope bitaw paglaom nato as believers, as Christians. Nga there is really life with Jesus after mo expire na diri sa kalibutan. Kay gani even ang kamatayon, ang uban mahadlok yes, tinuod man mahadlok sila sa kamatayon but though a believer and follower of Jesus Christ, amo sa giingon ni Billy Graham nga ang kining kamatayon is simply to a believer of Jesus Christ, it's simply a transfer of residence from earth to heaven. Balhin na ka there is imong temporaryo nga pinay-anan hangtod sa imo ang ngadto dito sa imo ang permanent nga address, permanent home. And even death could not hinder that. Kay mao kana ang plano sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo sa iyang
mga anak. Okay, so next nga point, Christ gives light to those who need direction. Sa imuhang kinabuhi na hinahanglan ba ka og direction? Well, to tell you honestly, living in this world, which is full of darkness, walking through this dark world, we really need a guide. And Jesus is that guide. He lights a way to our feet. Ganito na yung mga kuan sa Bible nga stories, mga verses in the Bible nga. Daw nagkuan siya ba kanang sige nung Jesus na naghatag nato og kahayag every step of the way. Yun dito na ang pulong sa Ginoo is a lamp unto my feet. No, ang matulong sa Ginoo mo ka na naghatag og daw iwag suga sa matag lakaw nato ni diri sa kalibutan. Not just here on earth but towards eternity. Okay? And He guides our feet into the way of peace. Well, a lot of people really are looking for that peace sa kalibutan, especially yung inner peace sa tuang kasing-kasing. Now, if I were to ask you, have you found peace? Kita na baka sa inang gitawag nga peace. And Jesus wants to give you that lasting peace. Kanang malahutayon nga kalinaw. Now, talking all of this, especially this season, okay, since we are talking now about the sunrise that comes from heaven, umaari diri sa kalibutan. What does the birth of Christ mean to you? No? What does the birth of Christ mean to you? Kung ano ba na siya, kanang history, or kung ano ba ka, sabay-sabay lang, jam-jam lang ba, sabay-sabay sa uso. Tabay kahimuan, ang pagpadala sa amahan, ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan, pagpanganak ni Ginoong Hesus, At kini importante diri magud ang message na behind kini nga text ba. Yes, tayo na mo kaingnon ari sa Ginoong Hesus sa kalibutan, but na siya may slawom kaayo nga mensahe para kanimo ka. Because Christ wants to bring you light in life. Kinabuhi o kahayag. I mean, kahayag o kinabuhi. Okay, sa tinuray lang, kung wala dyan ang kahayag ni Jesus Christ sa atong kinabuhi, isod, pait kaayo sa pait kaayo ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. O nang uban daghan kay sila kuan ba gabuhaton just to really find satisfaction, uban pa katong mga experience ug mga papait sa kinabuhi, ilahang ilang kagulang kinabuhi. Manuban na yung mga suicide sila. It's just so sad, because if they only knew na Christ can bring light to their life, then they would have not lived that miserable life. Mas una, Jesus Christ is simply light for your darkness, and we all agree, nga there's really darkness in us, especially natin mga inherent tawag na to, sinful nature. We really have that sin. Sin is tantamount to darkness. And muna, si Ginoong Hesus, kasi in a way po, si Jesus Christ, even as you study, read the Word of God, expose na ato ang mga sala. Mo nang kinahanglan nato ang obedience, submission sa puso na allow God to really transform us. Ikaduha ng light, magatag sa kahayag when death's shadow falls across your way. Magatag sa kahayag. Every step ng atong paglalako diri sa kalibutan, we do not really know for certain manang ang siya si Ginoong Hesus maghatag niya sa iwag especially nga ang kamatayon daw kalit lang ba maabot sa kinabuhi sa matag tao.
Ikatulo, no, light to guide you from earth to heaven. Amen? Si Ginoong Hesus, no? Gani na, ganang kanta na ito nga, one way, no? Wala laing paagi, no? Only Jesus. The Bible lagi ko, no? Jesus said, you know, na, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Siya gayud ang mahimong guide na to, ticket na to, no? From earth to heaven. Wala nilain pa. Mo nang importante kay atong masayra, no? Kung si kinsa si Ginoong Hesus. No, ug mao na, no? Karon ang ato ang mensahe, no? This morning, no? Especially this season na importante kaayo nga si Ginoong Hesus no pabilin nga kanang gasiga, no? Ayang kahayag pabilin sa ato ang kasing-kasing o sa ato ang kinabuhi. And I pray, no, that Christ would continue to bring light, no? Not just to your personal life, but to your family. And then sa imong pamilya, no, maghatag impact, no, to sa atong mga neighbors, kasilinganan, sa mga amigo, sa atong family members, relatives sa uban pa. And that's our message this morning. And I hope that we continue, no, to remain committed and continue to love Christ, no, until He returns. Praise the Lord. And I pray we wish everybody, no, safe, no, this pandemic. Keep safe and bye-bye.